Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin itong pagkakaparehas ni Chis Escudero at nitong mag-asawang si Sara Duterte. Parang couple goals nga din sila eh. Si Heart at Chis, si Sara Duterte at si Mans Carpio na parehas na mukhang merong tinatago. Tayo hindi tayo naninira. Nagtatanong lang tayo. Kasi mukhang parang bistado din tong galawan ni Chis Escudero tungkol sa di umano yung money laundering. Ano yan? Sa ngalan ng pag-ibig lahat hahamakin. Wow! Naks naman! Pang teleserye. Alam niyo mga minamahal, hindi kasi simple yung kwento ni Heart Evangelista sa kanyang naging tagumpay dito nga po sa usapin ng showbiz. Kasi hindi nagtutugma yung Sal ni Chis versus sa mga binibigay niyang mga diamonds, mga rings, 'di ba? Dito nga po kay Heart Evangelista. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung tugmang realidad, si Chis Escudero na may dineklarang yaman lamang na humigit kumulang 18 million, parang hindi naman ata kapani-paniwala doon sa part na yung kanyang asawa namumuhay na parang bilyonaryong walang limitasyon. Yan ba ay isang luxury or money laundering? Tanong lang ha, kasi tawag dito, yung diamond factor. Alam ninyo mga minamahal yung The Paraiba Diamond Factor na kamakailan ay namataan. Oo, itong si Heart Evangelista na suot yung jewelry na yon. Alam niyo kung magkano yung bawat halaga ng karat na yan? Nagkakahalaga lang naman ng $10,000 hanggang $50,000. Kumbaga, 570,000 pesos to 2.8 million per karat. Per karat yon mga minamahal. So, ang isang buong necklace, earrings, 'di ba, singsing, ay hindi naman natin pwedeng itanggi na hindi yan naaabot ng 100 million or 50 to 100 million. Tapos, yung dineclared lang ni Chis Escudero sa kanyang salin is 18 million. Paano nangyari yon? Or baka naman pinagsusuot mo ng fake itong si Heart Evangelista. Kasi ganito mga minamahal. Kunyari, di ba mayaman naman itong si Heart. Kahit magsuot yan ng peke, syempre yung personality niya is tawag dito, mayaman. Di ba? So, iisipin pa bang fake yon? Or baka naman talagang totoo yung the heart of money laundering na tinutukoy ng iba. It's either hindi declared, undervalue, o may pinanggalingan na hindi kayang ipaliwanag. So, sa madaling salita, yan po ang tinatawag na financial red flag. Yung Himalayan Birkins, di ba? Status symbol ba yun or storage ng yaman? Alam niyo kung magkano yung Himalayan Birkins, mga minamahal? Pinakamababa nun, 1 million. I mean, hindi. Yung Birkins talaga, yung Hermes, 'di ba? Ano 'yun siya? Millions yung halaga ng bags na yun. Alam niyo yung bag ko lang dito na mamahalin, Coach lang. Isang bag lang na Coach tapos puro TikTok. 'Di ba? Never ako nagkaroon ng mamahalin na bag na Chanel, Louis Vuitton, 'di ba? Kung Prada, hindi pa ako nagkakaroon ng bag na yan. Lalo na yung Hermes. Kasi status yan ng yaman mo, nakasuot ka ng Hermes. 'Di ba? Yung Himalayan Birkin Kelly, 'di ba? Personal assets yan ng isang babae, which is itong si Heart. Tapos yung mga bukod sa borrowed clothes, sa mga fashion week na pagmamay-ari ni Heart, and yung mga 'di ba? Rare Hermes Himalayan Birkin na may diamond hardware, 'di ba? Tapos yung mga Kelly bags, ang presyo po nun, mga minamahal, humihigit, kumukulang sa lahat 17 to 28 million bawat isa. So kung merong 10 na Himalayan Birkin, may bag sa isang fashion week ni Heart Evangelista,
isang suot niya nagkakahalaga ng 100 million to 200 million pataas, which is very red flag. Tapos idideklara lang ng kanyang asawa na 18 million lang yung kanyang salin, hindi natin dapat pinapalagpas yan. Kasi yung mga ganyang klaseng bagay, hindi na yan fashion item eh. Yan ay tinatawag na portable wealth. Madaling ilipat, madaling itago, at hindi agad natutunton sa papel. So sa mundo ng financial crime, yan po ay isang perpektong instrumento na merong tinatago itong mag-asawang to. Kasi yung lifestyle shift, biglang nagbago eh. Biglang angat, tapos wala man lang paliwanag. 'Di ba? Yung lifestyle shift, alam ninyo, yung pre-cheese versus post-cheese, nung dalaga pa si Hart, siya ay isang matagumpay na actress, endorser, 'di ba? Alam natin yan. Pero yung level ng karangyaan niya ngayon, yung madalas na private jet travel, isang flight pa Europe na nagkakahalaga ng 100K to 150, $100 to $150, 'di ba? Na 5.7 million ang upa ng mga, 'di ba? Hindi na ano 'yun eh. Red flag na 'yun, mga minamahal. Hindi na po 'yun kayang i-sustain ng showbiz income lang na walang external funding. So very obvious, 'di ba? Hindi gradual ang pagyaman eh, hindi organic yung growth eh. Yan po ay parang leap mula sa celebrity lifestyle to global elite lifestyle. At sa financial analysis, ang ganitong jump ay matatawag natin unexplained wealth trigger. 'Di ba? So hindi sapat yung endorsement para mag-private jet ka ng paulit-ulit. Hindi sapat ang influencer income para ma-maintain ang ganitong level. 'Di ba? Mga minamahal, kaya malinaw, maipinanggagalingan ba? Ang tanong, yung SOP ni Cheese. 'Di ba? Oo, bilyong-bilyong pangako. Meron din yung si Queso na sa kanilang lugar, 'di ba? Tapos biglang, hindi naman pala ginagawa. Minsan magtataka ka na lang din eh. 'Di ba? Nakakapagtaka yung mga yaman nila. May mga proyekto na hindi natatapos, tapos may mga yaman na undeclared, may mga mansion tapos hindi tugma sa salin. Ano 'yun? 'Di ba? Tapos maintenance pa lang ng staff, security, utilities, upkeep, 'di ba? Sobrang mahal na nun, milyones yan kada buwan. Tapos yung deklarasyon mo ng salin 18M lang. Hindi mas ang problema dito, katotohanan yung problema dito, kaya wag mo kaming niloloko, Cheese. Oo. Yung huling dineklara mong salin na 18 million, ako wag kami. Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Ano tingin mo sa amin, mga pinanganak kahapon? Hindi ko ba naman bakekang? Diba? Alright, mga minamahal, kayo, anong masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.